Dahil nga sa na-promote itong si Tanggol sa kanyang trabaho, dahil nga naman sa nagpakita ito ng gilas, kaya naman humanga ang may-ari rito. Agad siya pinromote bilang isang officer ng mga bouncer. Kung kaya't nag-celebrate nga itong si Tanggol at itong si Bubbles, agad silang pumunta sa Quiapo nang sa ganun. Nagdasal sila at nagpasalamat sa Diyos dahil kahit ganun pa man ang nangyari sa kanilang buhay, ay tala pinapaboran pa rin sila ng tadhana. Maliban pa roon ay pumunta nga sila sa Tianggian at dito nga ay maisipan nga ni Bubbles na kailangan niya bumili ng mga damit nang sa ganun maging presentable siya sa unang pasok niya bilang isang officer ng mga bouncer. Isipan nga ni Bubbles na dapat ang susuotin nga ni Tanggol sa loob ng bar ay yun nga ang leather jacket nang sa ganun magmukha siyang astig at talagang respetuin siya ng mga taong papasok doon. Kung kaya't ng mga isinukat na nga ito ni Tanggol ay talagang napatulala nga itong si Bubbles dahil naman sa tikas at gwapo nito na lalong lumilitaw sa suot niyang leather na jacket. Nagkaroon nga sila ng kilig moments lalo na ng mga time na sinusungkit nga ni Bubbles ang isa pang jacket na brown. Muntik na siyang hulog. Ngunit pang-aasar naman na sabi nitong si Bubbles, nakala naman niya ay mauhulog siya dito kay Tanggol. Hindi na daw. Nung una ay natapilok nga siya at agad siyang naasalo nitong si Tanggol. Natawa na lang itong si Tanggol at sinabing akala nga niya ay mauulit ang kanyang pagkahulog. Tala, ito nga si Don Pacondo ay pumayag na nga dito sa kahilingan nitong si David na ligawan nga itong si Catherine. Ngunit sinabi ni Don Pacondo na kung ano man ang desisyon ni Catherine at kung ano man ang kanyang magiging sagot ay sana umano ay rerespetuhin niya ito. Kabilang banda, kung si Don Pacondo ay napao at sumang-ayon na sa panliligaw nito kay Catherine, ito naman kanyang kapatid na si Pablo ay hindi natutuwa kung kaya't binantaan niya itong si David na tumigil sa mga kanyang pinagagawa. Montigago, sinabi niya, tumigil ka kung hindi ako ang iyong makakalaban. Kung kay Lolo ay nakalusot ka, sa akin hindi. Magkamatayan na umano sila at hindi nila papayagan na makuha si Catherine nitong si David. Subalit, sinabi nga nitong si David dahil paninindigan umano niya ang pagiging Montigago kung kaya't lahat daw ng gusto niya ay makukuha niya. Talaga namang pagkayabang itong si David. Bilang banda, nangungulit na nga itong si Don Facundo dito kay Marcelo. Kung nasa na umano ang sinasabi ni Marcelo na Tanggol dahil gusto na nga niya itong makatrabaho. Sa kanyang palagay, kailangan niya itong si Tanggol dahil na rin sa naikwento nga ni Marcelo na maaasahan si Tanggol at napakalakas makakatulong sa kanyang negosyo lalo't may papasukin siyang bagong negosyo sa Macau. Kaya't ito nga si Marcelo at ang kanyang kaibigan mag-iikot sa Quiapo. Dito nga'y magtatanong-tanong sila. Nagbabaka sakali na makita nilang muli itong si Tanggol at itong si Bubbles. Isang taong makapagturo sa kanila dahil nakita nila kamakailan lang mga ilang oras lang lumipas itong si Tanggol at si Bubbles na nag-iikot. Kung kaya't natutuwa si Marcelo. Ilang saglit pa nga ay makikita na nga nila itong si Bubbles at si Tanggol. Sa pangalawang pagkakataon ay kukumbinsihin nga nitong si Marcelo na umanib na nga sa kanila dahil malaki ang kanyang kikitain sa kanilang trabaho na papasukin. Subalit buo na nga ang loob nitong si Tanggol lalo na't na-promote na nga siya sa trabaho. Sinabi nito na hindi na niya kailangan ng trabaho na inaalok ni Marcelo. Subalit, hindi maiiwasan ni Tanggol ang mga gulo dahil talagang tadhana ang magpapasok sa kanya lalo't magkakaroon nga ito ng kaguluhan. At sa bar na iyon ay matatagpuan nga niya itong si Pablo kung saan ang apo nitong si Don Facundo. Naging magkaaway nga sila nitong si Pablo dahil na rin sa kaangasan na pinapakita ni Pablo. Masyado nga kasi itong bossy at hindi gumagalang sa mga bouncer. Kung kaya't malalagay sa alanganin ang trabaho nga nitong si Tanggol at dito nga ay mawawalan siya ng trabaho. Makokompromiso din siya dahil sa malalaman din niya na ang kanyang ina na si Marites ay iniwanan nga nitong si Rigor at sumama na nga kay Lena. Mapailing na lamang si Tanggol dahil talagang hindi niya matatakasan ang kanyang tadhana. Talagang ito na nga ang naguudyok sa kanya para pasukin na nga ang inaalok na trabaho na itong si Marcelo. Dito na nga ay lulubos-lubusin na lang niya at sa kagustuhan na matulungan ang kanyang inang si Marites at makapagiganti lalong-lalo na sa asawa ni Mokang na ito ngang si Ramon.
kasi ni Tanggol na hindi buro ang kakalabanin niya dahil alam niya na makapangyarihan ang dating asawa nitong si Mokang, kung kaya't hindi niya ito mabibigyan ng hustisya. Kailangan niyang maging mayaman at makapangyarihan. Kailangan niyang pantayan ang dating asawa ni Mokang ng si Ramon. Abangan natin ang mga next episode sa Batang Quiapo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye!